Alam mo, swerte pa yung accent eh. Yung binaha. Yung accent, lubog talaga eh, yung hood eh. Sabi nung may-ari eh. Alam niyo ba mga kapatid, umandar na yung accent kagabi. Okay. Okay. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung makina nitong expander na nalubog sa baha dyan sa Village East. Ito, nabuksan na po namin. At ito po yung bumaluktot na connecting rod. Ayan, tignan nyo. Ayan. Kaya pala hindi natin maikot Rudy kahapon kasi tumatama na dito sa crankshaft. Sumampa na sa crankshaft. Oo, sumampa na. Ayan, oh, tingnan nyo, baluktot na baluktot. Oh. Ang talagang dapat na forma niya, ganito. Oh, tingnan nyo mga kapatid. Oh. So, umigsi talaga siya. Gawa nga nung nabaluktot itong connecting rod. So, dito siya nakakabit. Ngayon, hindi na siya makaikot dahil tumama na po dito sa sigunyal. Ayan, no? Kitang-kita yung tama niya. So, nakailang ikot pa siguro to bago talaga Kasi bumaluktot eh. Ano niya pa, start niya pa daw eh. Si Kuya Romulo, tinamaan yung ano mo, yung Conrad bearing. Ayan, no? May tama yung Conrad bearing. Pati yung kasawa nito. Oh. Ayan, oh, tinamaan din. Ang problema dito, pag bibili ka ng bearing, isang set talaga yan. Unless may makukuha tayong surplus nito. Kasama itong nandito. So, Oo. gas-gas Ito, may tama rin to. yung mga gas-gas. Oo. May mga tama na rin. Pero alam mo, Rudy, hindi yan dahil sa baha eh. Hindi kasi nakaikot. Hindi rin eh. Hindi rin to dahil sa baha, Rudy. Langis din, sa langis. Oo. Ang tinakbo nito, 20 plus thousand lang yata. 20 something. Pero tignan nyo mga kapatid ha. Ito, pakita ko sa inyo. Tignan nyo ang tignan nyo ang mga carbon dito sa kanyang mga piston. Rudy, hawakan mo tong isa. O, dalawa na hawakan mo. Ito hindi ito epekto ng pagkakabaha. 2 taon pa lang tong expander na to. Sludge to eh. Pero tignan nyo yung sludge, tignan nyo yung carbon. Ito ngang oil ring halos hindi na gumagalaw eh, oh. Hindi na umiikot Oh. yung mga piston ring. Tignan nyo, nabisto lang tuloy ngayon na yung maintenance nitong makina na to, hindi tama. Kasi kung maganda ang maintenance ng makina nito, kung ito'y nakakapag-change oil on time or gumagamit ng magandang langis, hindi po dapat ganito ang itsura nito. Tignan nyo po, oh. Ito, sunog nga ang langis nito eh, oh. Ay, grabe ang carbon nito. Oh. Alam niyo ang ini-expect ko dito, May halo ng tubig. magbubukas tayo ng makina na 2 years old pa lang na talagang press. Oo. Yun ang ini-expect kahit yung maraming na node po ng vlog ko po kahapon. Yun ang ini-expect natin. Magbubukas tayo ng makina na sariwa. Kasi nga po, 2 taon pa lang at 20,000 pa lang ang tinakbo. Pero tignan nyo to. Grabe, kung tutuusin, masasabi natin ang makina nito bulok eh. Oh. Biro mo 2 taon pa lang, ganito na ang Dapat itsura. puti pa to eh. Oo, pati ito. Pati itong mga gilid na yan. Oo. Ito sunog to, Rudy. Itong portion na to eh. Dapat ito, iba kulay nito eh. O, ayan o, tingnan nyo o. Sludge. Langis na Sludge. Okay, ito pa. Dito, lipat ka dito, cameraman. Para pakita natin tong kanyang ano. Hindi ko lang pwedeng itaob na ganon kasi nga maraming mahuhulog na pyesa. Tignan nyo to. Ha? Ayan. Tignan nyo po yung mga carbon at sludge po. No? Ito, carbon to. Oh. Ayan, oh. Oh. Grabe, di ba? 2 taong makina. Ang dami oh. Ang kanyang makina ay Lokbu. Oh. Kuya Romy, bakit ganito? Ang makina mo. Parang hindi ka gumagamit ng tamang langis. Dito, tignan mo, sa exhaust to. Oh. Lokbu talaga. Daig pa nito yung mga makina na naka-EGR. Puro carbon. Oo. Puro carbon. Ito, di gasolina. Dinaig pa yung makina na naka-EGR, na diesel. Malinis to eh. Dapat malinis eh. Grabe, sobrang dumi. Kaya siguro nagpalubog na lang sa baha yung sasakyan mo kasi nga, ganito pala ang sitwasyon ng loob ng makina mo. Ngayon, ito pa. Matindi rin ang pagkakalubog mo sa baha kasi hindi lang yung uno, nasaan yung flashlight? Hindi lang yung uno
ang nalagyan ng tubig. Halos lahat napasukan ng tubig. So yan, kinakalawang pa yan dahil napasok ng tubig. Ito napasok ng tubig. Ito meron din, may kalawang. Pati dito meron din. So, doon sa sinasabi mo kasi na hindi gaanong kataasan yung tubig. May tubig pa nga sir. Oo. Kalas namin nun. May... Kaya nga, ayoko maniwala. Alam mo kung bakit? Pinasok ng tubig yung manifold nito hindi lang basta higop Siguro nung na-stackan na doon, ayun nga, nalubog na talaga sa tubig yung sasakyan mo, yung makina mo. Kaya ngayon, napasok ng tubig talaga yung manifold. Dahil sa hindi mo na rin naman talaga siya makakrank, dahil ito nga, bumangga na to, hindi na talaga iikot. Kaya ang nangyari, yung tubig, ayan, bangga na yan, hindi na ikot. Yung tubig, nagpasukan ngayon dito. Pero ang pinakagrabe, dito kasi yung bumaluktot na connecting rod. Itong mga pyesa na to, ikaw, tatanungin kita, bilang ikaw ay isang mekaniko, mag-i-exam ka sa akin ngayon, hawakan mo. Kung ikaw ang may-ari nung sasakyan na ito, ano ang gagawin mo dyan sa piston ring na yan? Papalitan o hindi? Papalitan na to sir. Bakit? Pakita mo, close up mo. Ha? Puro sludge na Puro carbon. Baka, diba? pag binalik ulit, baka magbara na dito yung langis. At saka syempre, nakita natin yung kondisyon nito, matagal na to. Baka mula nung nabili itong sasakyan na to, hindi ito gumagamit ng magandang langis. Baka hindi ito nagpapaservice talaga sa kasa. At kung sa kasa man, yung ginamit na langis dito, baka hindi fully synthetic. Kasi bihira yung mga ganito. Ang dami Oo, sa mga fully synthetic na langis, bihira ito. Ito, yung mga ganitong klaseng langis. Ito yung gamit natin. Hindi magkakaganyan basta-basta. Kasi 20,000 plus lang ang tinakbo mo, bakit ganito na ang itsura ng piston mo? Tapos syempre yung oil ring, ayan, nakitang-kita naman puro carbon yung... Punong-puno na to. Oo, ilawan ko, kaya alam, minsan nasisira yung, ayan tignan nyo yung oil ring Ito dito lang Barado nga yung mga butas Barado na. Barado na, so ayan, hindi naman yan makukuha ng basta linis lang. Ang liliit ng mga butas na yan, kaya dapat talaga dito, palit ito ng sets of piston rings. Tapos bearing, connecting rod bearing, set din po ito. So mga kapatid, set po itong kukunin natin. At syempre, overhauling gasket. Kitang-kita kasi yung gas na Oo. Hindi yan epekto nung Hindi yan epekto nung pagkakabaha. Hindi na nga niya napaikot Di ba? Hindi niya na napaandar So ito talagang matagal na yung mga tama na yan. Dahil nga sa puro sludge, baka nga hindi na nakasisirculate ang langis ito oil, Biro mo, 2 taon pa lang, bakit ganito na yung Kasama pa naman oil pump dito. Yan ang oil pump yan, katulad din sa Bios kasi BBT. So yan, kailangan lilinisin din natin, Rudy. Yung filter, may filter dito yan. Strainer. Dito sir. Dito. Sa kabilaan. Dito. Ito. Ito. Oo. Merong filter strainer dito yan, importante na malinis ito. Dito, papunta sa BBT. Yung malaki dito. Binubuksan to. Dito sa may... Ayun. So ito, talagang general overhaul to, trabahong todo. Kung magtitipid ang may-ari nito, hindi natin masisiguro na tatagal yung gagawin natin. Kasi nga, hindi pwedeng hindi tayo magpapalit ng sets of piston rings. Tapos ito, palit din itong connecting rod. Naaalala ko na, nakabili pala ako ng brand new na isa nung nakaraan dito sa connecting rod na pinalit ko. At yun naman din kasi, nagpalit din yun ng sets of piston rings, yung nakaraan na expander na nalubog. So since na video ko naman to, pwede mo nang linisin yan, Rudy, at itawag mo na kay Peter doon sa ating machine shop. Papatingnan din natin to sir, baka gas-gas to mga to. Gas-gas at baka nagkaroon ng deformities kasi tumukod ng matindi to I-check din natin yan, padala din natin sa tornohan. Pati ito. Palinis natin ng todo sa machine shop na. Okay mga kapatid, kahapon yung isang nandun, yung yung accent. Alam mo, swerte pa yung accent Yung binaha. Yung accent, lubog talaga yung hood Sabi nung may-ari in-interview natin, lubog talaga yung hood nun. Alam niyo ba mga kapatid, umandar na yung accent kagabi. Pinaandar na namin. Kasi iyon naman, nakalubog na yon, itinry pang i-start kasi nung may-ari.
Kaya yung pinaka yung pagpasok ng tubig dito, Dahil to, pumasok lang na gano'n tapos hindi na talaga umangat yung yung piston. Kaya hindi rin nagkaganito yung kanyang connecting rod. Hindi na namin ibinaba ang makina, hindi na namin binuksan ang makina. Yung ibabaw lang, tinanggal namin yung mga injectors, pinihit namin yung sigunyal, pinihit namin, umikot. So, doon pa lang nagkaroon ng konting pag-asa. Nung umikot siya, in-start namin, tanggal yung mga injectors, ang daming lumabas na tubig doon sa 4. Pero kung makikita nyo dyan sa video, may mga lumalabas dyan na liquid. Kasi nga po, binugahan muna namin yan ng carburetor cleaner doon sa pinagsuksukan ng mga injectors. Pero naubos na yung brake cleaners doon sa 1, 2, 3, pero sa 4 may lumalabas pa. Kasi nga po, mas maraming tubig na pumasok doon. Pero nung matanggal na namin yung mga tubig na yan, ibinalik muna namin at pinaandar namin, umandar na po itong accent po na ito. Kaya lang, yung pong kanyang intake manifold, meron pa rin laman tubig, kaya binuksan ulit namin yun at nakita nga po namin, sobrang dumi po pala ito. Punong-puno rin to ng mga soot, punong-puno ng mga carbon, kaya kailangan linisin na rin po yung intake manifold, yung EGR niya, kasi ito po ay naka-CRDI. Ngayon, hindi rin tayo makakaasa na yung langis nito ay walang halong tubig, kaya diretso na rin to sa change oil at pati yung kanyang gear oil doon sa kanyang transmission. Palibasa ito ay manual transmission, papalitan na po natin lahat ng mga gear oil po yan. Swerte yung accent na yon. Tumandar. Kasi natutukan namin. Dito po kasi meron akong night shift na mga mekaniko. So kami kagabi, si Dom sa si Ace, ang tumingin nung accent na yon para hindi na nga matambakan dito. At yun nga, sa may-ari nitong accent, ayan, medyo sinuwerte ka. Dahil unang-una, sa mabuting kamay mo nadala. Kasi kung sa iba-iba yan, edi siyempre bubuksan yan. Overall. Overhaul, siyempre malaki din naman ang kita sa overhaul, pero hindi po natin gagawin yun. Dito po, parehas tayo sa ating mga ginagawa para lalo tayong bigyan ng maraming mga blessings. Pero ito pa, babalik tayo rito. May nakita kaming matinding tama dito. Para makita lang ni Kuya Romy. Ito, may tama siya dito. Gas-gas na. Gas-gas, hindi hukay eh. Parang Oo, may hukay. Ito, papadiskartihan pa natin to sa machine shop. Saka dito, Kuya Romy, dito medyo basa yung exhaust mo dito, yung labasan ng dito, ng usok. Medyo basa siya. I-check na rin natin yung settings ng valvula mo. So dito parang napaparami yung ating trabaho dahil nga itong makina na ini-expect natin na sariwa, hindi pala sariwa. Ganito pala ang puro sludge. ang kondisyon. Hindi naman natin to pwedeng ibalik na lang ulit pagka nabili yung mga pyesa nang hindi talaga natin naayusin. Mga kapatid, ito na yung 2009 Hyundai Tucson. Tignan nyo po yung belt niya, yung timing belt, yung tinanggal po namin dito. Ayan, nakita nyo may mga guhit-guhit kahapon to nung pinakita ko sa inyo. Ayan, tignan nyo po yung belt, Tignan nyo yung texture, Malapit-lapit na po talaga to. Ayan, So ito, hindi na talaga pagtatagalin ni Autorans. Pagka meron tayong na-interview na 16 years, 17 years na pala, hindi pa nagpapalit ng timing belt. Ayan, tignan nyo po. So tama lang, magpapalit tayo ng timing belt. Tapos, umamin ba yung may-ari nito na yung inilagay niya dito sa windshield washer, ATF? Ano bang nilagay niya dito? Coolant. Nilagyan ng coolant yung sa windshield washer. Ang coolant sa radiator. Pero yung sa windshield washer, doon niya nailagay yung coolant. Ito, sa Dito. wiper, sa wiper. Oo, ito yung reservoir ng radiator. Ito naman yung sa windshield washer. Dito niya nailagay yung coolant. Ano nangyari? Yung motor di po gumagana yung motor So wala ngayon siya nung windshield di po washer. gumagana. Oo. So kakalasin mo to. Opo, i-drain po natin. Doon sa Tapos nahirapan din si Jun Saudi. Si Jun Saudi, pakita mo na nga. Ayan. Nahirapan siya dahil nga sobrang sikip dito para matanggal mo tong timing belt saka yung mga tensioners niya. Ang dami pang kakalasin. At dahil nga din doon sa kinalas na namin yung mga dapat kalasin dito, yung maingay na naririnig namin ay mismong sa aircon compressor. Kahit naman kahapon nung sinama ko sa vlog to, ang unang duda ko talaga, aircon compressor, kasi pumapalo siya. Yun lang naman talaga yung kadalasan na nagiging maingay kapag nasira yung bearing nung pulley sa aircon compressor.
Kaso walang nabibili niyan nung assembly na yan. Dapat pag magpapalit ka niyan, kasama yung clutch assembly meron na kaming ginawa dating ganito, walang nabibili. Kaya ang solusyon dito, bumili ng bagong kompresor. Itatawag namin to sa may-ari. Kung hindi siya papayag, ibabalik namin. Kung papayag naman siya, tatanggalin na namin yung pong compressor po na ito. Mga kapatid, ito po yung Hyundai Accent na binanggit ko nga po kanina na ito'y napaandar na namin yung kanyang engine na pa-start na namin. At okay naman. Kaya lang, dahil nga sa merong tubig, itong kanyang pinaka-manifold, ibinaba namin. Ngayon, nung ibinaba namin itong manifold dyan, tignan nyo naman, sobrang dumi. Kaya talagang kailangan pa rin ng linis ng EGR, pati itong manifold. Tapos ang isa pang issue nito kagabi, kaya hindi na namin itinuloy, yung kanyang intercooler ay napasukan din po ng tubig. So ipo-pull down din namin ng intercooler para po matanggal din yung tubig na pumasok doon. Kasi delikado din po mga kapatid, kapag marami yung tubig doon, ipapasok niya ulit doon sa intake, papasok doon sa barbula hanggang makarating doon sa cylinder. Baka mamaya lalo pong magka-problema yung makina nito. Pero ang pinaka good news dito, sa may-ari nito, hindi man siya nakabalik kahapon dahil kailangan ko siyang ma-interview, sa telepono lang kami nag-usap. Eto, hindi tayo magbababa ng makina, wala tayong i-general overhaul. So ang gagawin lang natin, PMS lang talaga dito. Yung change oil na rin, change gear oil, pull down ng intercooler, pull down nitong intake manifold, EGR, lahat ng mga dapat na linisin ay aayusin na natin dito. Napakalaki ng katipiran na mangyayari sa iyo at kahit paano, nabahaman ng sasakyan mo, ang isang malaking problema mo na lang ay yung interior nito. At kapag umaandar na to, saka na lang natin problemahin yung panel gauge mo. Mga kapatid, dito po sa Autorans, wala pong puwang ang lokohan dito. Kahit nakatalikod ka, kahit na hindi mo nakikita yung trabaho na ginagawa namin, dahil nga sa ibinablog ko, ipinapakita ko to sa vlog, ipinapakita ko ito sa vlog at siguradong hindi ka maloloko. Katulad na lamang nung may-ari po nitong Hyundai Accent na yan, na talagang nagsisisi siya doon sa nangyari, bakit in-start pa niya. Kahit paano, yung sasakyan mo hindi magpapabigat sa'yo, kaya mahalin mo ng gusto itong sasakyan mo na ito. Dahil nga kahit na nalubog na siya sa tubig ay hindi pa siya nagkaroon ng maraming problema. Nagpapa-maintenance lang, nagpapa-PMS lang. Naging dahilan ulit ito para ma-PMS na itong iyong makina. Mga kapatid, maraming salamat. Patuloy po kayo magtiwala kay Autorans. Dito po, hindi namin kayo lolokohin at hindi rin namin po kayo dadayain. Yung mga insurance nyo po at sikasuhin nyo, hindi pa po tapos ang problema natin sa mga pagbaha. Dahil sa narinig natin, hindi na nga po 2 stories ang baha. Pero hanggang tuhod pa rin sa mga kotse, delikado pa rin po yan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.